Hello mga stories, welcome back sa another content. So mga stories, meron ako ditong TikTok dito. Itong TikTok na papakita ko sa inyo dito. Ito, okay, ito. Sa right side ko. Mga stories. Kung napapansin nyo, na itong caption niya, sabi niya, just a bad day, not a bad life. Nabasag lang naman ni Terence ang pinto ng wheel ko. Oh my God. Di ko alam kung magkano yung pinto na yan. Yung itong glass door na, kung totoo sing glass door yan eh. Hindi ko alam kung magkano yan. Pero estimate tinignan ko sa Google, ang glass door, kung how much glass door in the Philippines. Sabihin natin, ilang, yan, ilang feet niya. Sabihin na, ano bang, mostly yung standard size. Isa standard size yun. So, ito, according dito sa Google, in the Philippines, standard glass door prices generally range from 2,500 to over 22,000. So, glass door pa lang yan. What for sa mga Ayan, yung katulad nito. So, ito, papakita ko sa inyo, yun yung nangyari sa ito, yung pinapakita dito, na abang nagpa-play, yung yun nga nabasa. Kasi, tinagal ko yung audio ng mga stories kasi copyrighted, okay? May audio kasi yun. At tinignan ko mga stories, yung yung comment sections dito. Sabi, may isa dito na isang comment, ang daming reply, ang daming may hati yung ang hati yung reaction nila dito. Yung iba naman sabi dito is be a responsible parent in all times. Kahit ano pa reason, that's it. Yan yung sa comments. Kasi ang daming reply dito, magkaiba ang hyper kids sa special kids. Magkaiba ang active lang na bata sa bata na mayroong special na pangangailangan or children with special needs. Ito naman sabi niya is, ito blaming na parents na naman, na para bang kontrolado ng parents ng lahat galaw ng anak niya. Okay, so yung iba, naging out of context, sige. Ito sabi niya dito, it is a parent's responsibility po talaga. Yung iba, dapat kontrolado, iba talagang na sinasabi na hyper lang naman talaga. Yung iba naman, active lang talaga pagdating sa mga special needs. Parang ganun. Ito, sabi niya ito, may isang sa netizen dito, sabi niya, dapat nilabas niya ng bahay kaninong responsibility pa ba? Sa tingin niyo yan? Kung di kasalanan ng parents, di kasalanan ng bata. Walang may kasalanan. Diba? Hindi kasalanan ng parents, di rin kasalanan ng bata. Walang may walang may kasalanan. Diba? Ang daming blaming dito na blaming mechanism dito. Establishments, yung bata, yung mga parents, 'di ba? Ang dami, So, ito naman sabi niya dito sa ito naman sasabihin. It's okay, baby. I know it's your fault. Kang uwi na tayo, ice cream tayo, so you feel better. Yung ice cream sa ba? Sorry. Ayan, yun yung narinig niyo. So, ayan.
Ito sabi niya dito sa comment section na hindi po perwisyo ang bata dahil una sa lahat dapat matibay yung glass nila at hindi yan basta-basta mabasag. Kung maayos at maganda yung material yung glass. Hindi naman kasi dapat ang standard talaga sa mga glass door is dapat tempered glass eh. Hindi tempered glass sa hindi tempered glass sa mga cellphones, iba. Dapat yung tempered glass, yung parang, yun yung standard yan, yun yung mostly sa mga establishment. Kung napapansin niyo yung tempered glass, meron siyang sealed yun sa taas, sa bandang upper left or right. May seal yun. Pag may seal yun, tempered yun. Yun yung, magkano ba kasi yung tempered glass, yung tempered glass. How much tempered glass you're in the Philippines? Standard size, nasa 8,000 to 40,000. Ayan, yung lalagay ko lang dito. Kasi yung pinakita ko noon is ordinary glass. Naalala ko yun, yung nabasa ko yun. Yung ordinary glass, grabe. Ang madali siya mabasag. Oo. Ito dapat mostly sa mga establishment, ang standard talaga is sa mga tempered glass. Yan. Ang nagtataka lang ako, bakit madaling mabasag? Siguro, ito sa akin lang stores. Siguro sa panahon kasi malamig yung dito, ito yung glass, no? Malamig dito, gusto mainit. Siyempre, nagkahaluan yung mga temperature. May tendency mabasag. Di ba? Ewan ko lang, yung pagka-ready ko. Meron kasing ganun eh. Yun. Yun yung typically cost 8,000 sa 4,000 yung nakalagay dito. So, mga stories, meron siyang may na-address dito kay nanay. Oo. At papakinggan natin yung yung hinaing niya tungkol doon sa kanyang anak, yun na nabasag. So, in-address niya yan. Ito ang sabi niya ito yung sabi niya ni nanay. Ito. So, ang dami po nag-request ng story time po about dun sa anak ko nakabasag ng pinto ng Wilcon. Ito po yung nangyari. Yung anak ko po, may level 3 autism po siya. Okay. So, siya? Level 3 autism. Okay. May ganun talaga. Pero, pag ganyan kasi, dapat bantayan nyo. Sorry pero kailangan mabantayan nyo. Kasi buti na lang hindi siya napahamak eh. Oo. Kasi yung iba kasi medyo kahit sa may autism, may magkakaroon kasi ng trauma sa kanila. At magkakaroon ng siguro permanent sa kanya, trauma yan sa mga glass. Yan, dala-dala na yan sa pagtanda. Oo. Yun yung kailangan natin bantayan dito. Oo. At saka, yun, sana, huwag natin husgahan unahin ko na kayo, kung yung husgahan. Pakinggan na lang natin siya at the same time, dapat i-address natin sa mga, sa mga nakikita natin. Or if ever may mga autism kayo, ito panoorin na lang natin sa kanila. Ito, tuloy na lang natin ito. So, talagang hindi po siya sanay na mailabas, hindi siya sanay sa crowded na place. Tapos po, dinala mo siya sa Wilcon dahil mamimili po sana kami ng tiles para doon sa staycation po namin sa Tagaytay. Okay. So, bibili siya ng ng tiles para sa Tagaytay. Para saan doon? So, may bahay ba kayo? O ano bang, bakit kayo bumili dahil may bahay kayo? Or meron kayong purpose ba doon? Hindi ko alam. So, tuloy. Pero po nung nakapasok na po kami, lumabas po siya kasi ayaw niya po talaga pumasok doon. At nung lumabas po siya, pumunta sila ng sasakyan ng daddy niya, kumuha ng stroller. At pumasok po ulit sa establishment. So, pangalawang beses niya po pasok yun. So, dala-dala na siya ng daddy niya, sakay-sakay siya ng stroller.
pumasok sila. Sorry. Tapos, ayun po, tumayo siya sa stroller niya at biglang lumabas. So, yung door po ng Wilcon na entrance, wala daw po talaga silang guard doon. So, yung anak ko po yung mismo nag-open ng door. Ah! Okay. So, yung anak, oh my gosh. Ayun yung tataka dun mga stories. Bakit walang guard doon? Yun ang tanong ko doon. Sa sa establishment yan ha, tataka ko lang, bakit wala kayong guard doon? Di ba? Di, wala, ang sa, hindi naman sa na may parang, wala naman sa yung parang, I know na safe kayo, kahit sabihin natin, kahit walang guard dyan, safe naman. Oo, ando na tayo sa safe. Pero nagtataka lang ako, bakit walang guard? Dapat merong katabukas. Kasi mostly sa mga mostly sa mga ah, ibang establishment may mga guide, di ba? Like sa mga Ace Hardware, may guide yun, di ba? Pero anyway, yun, doon ako nagtaka. Nagtaka lang naman ako na bakit walang guide dun? Hindi ko alam. At saka, tanong ko lang, bakit niyo din dinala? Bakit sinama niyo sa establishment na hindi naman sa mga bata? Ewan, yun ang tanong ko. Tanong ko lang naman. Diba? Tuloy. Ng door na yun, na itulak niya ng malakas. So, sabi nila, yung door nila, 45 degrees lang daw po yun. So, door nila, 45 degrees. Okay. So, mga stories, pag sinabing 45 degrees ang tinutukoy niya, lagyan ko na ng diagram dito, no? So yung 45 degrees, ito yung for example, ito yung parang niya. Siya papakita ito yung parang door ng parang harang establishment. Tapos ito yung yung pintuan, di ba? Mostly pa ganun. Yung, alam mo, pag bubukas ganito. Yung, ito yung 90 degrees. 0 degrees, 90 degrees. So, ito yung pintuan, pag, minsan pag papasok sila, may gaganyan. Ito yung, ito yung pintuan. Diba, ito yung nagiging 90 degrees. Yung, so, sabi na, 45 degrees ganito. Ganyan. Siguro, na sobrang lakas, yun nabasag. Ayun. Buti na lang safe yung bata. Oo. At ito, nagtataka lang ako. Bakit madaling mabasag? Di ba, yan? Pag tempered glass, hindi basta-basta mababasag yun. Yun lang naman, kasi, siguro sa panahon, oo, lamig, init, ganun. Kaya nabasag. Anyway, tuloy. naisagad ng anak ko yung door na yun. Kaya po, nung lumabas siya, na tumatakbo siya palabas, sinabog siya ng daddy niya. Sa likod pa po ng daddy niya, sumabog po yung glass. Ayun nga, siguro sa sa sobrang tulak niya, di ko alam kung totoo ba yung yung sa imagination ko. Siguro yun yung sa sobrang tulak na nabasan. Siguro ganun niya, na sobrang tulak. Okay. Hindi ko kung ilalagay sa sa standards, kung kung tanong dyan is liable ba ang mga magulang? Well, ito sa akin lang pwedeng liable lang, pwede may liable din yung
ng magulang dito. Oo. Babayaran daw yung magulang. Ganyan, ganyan. Oo. Ano yun? Hassle yun. Pwede, ano yun? Parang, oo, liable yan. Tutusin ng magulang. Yung sinong ano. Oo. Di ko lang kung magkano yung ganyan. Kung magkano yung, yung sa ano, yung labor ng ano. Pero sa ano, itong sa ah yung glass na to, yung tempered glass floor, nasa bandang 8,000 to 40,000. Depende sa, yun, yun yung ano. Oo. Ito yung kasing, yun yung nabasag pala. Okay. Tuloy. So, yun lang din po talaga ang ano ko na hindi siya nasaktan. Buti na nga, Salamat buti na. talaga ako. May guardian angel po talaga sila. Sorry, sorry. Sorry, ma'am. Ma'am, sorry. Natawa ako dahil yung sinabi mo na guardian angel. Pero sige. Pasensya na, ma'am. Don't get me wrong, Natatawa lang ako kasi ang daming sinasabi ng buti chan buti naman, buti hindi na nasaktan, thankfully. Hindi na nasaktan. Pero yun nga, liable nga. Yun nga, liable naman yun sa mga ganyang Ah, babayaran mo yun. Siguro 40,000, 50,000, depende. Ang laki ng babayaran mo, men. Liable talaga. At saka damage sa property yun. So, yun. Yun So, di ko alam ano bang susunod doon. Pero for me, liable mo na yan. I think is ba liable yun. So, tuloy-tuloy. Ito pa po yung last part na nangyari yun. Parang nagka-trauma siya. Ay, Kasi non-verbal po. yun nga, na-trauma siya. Non-verbal. Oo nga, non-verbal. Ito lang, kasi dapat di mo na lang sinama. Pero anyway, siguro, kailangan siya ng, kailangan siya ng parang, ewan ko lang kung nasan yung yaya ba ito, what? Diba? Mahirap talaga may utang na level 3 autism. Ito to. Pero kailangan talaga kasi isa siyang angel eh. Ito yung parang pagsubok ninyo sa magulang. Naintindihan ko naman namin yun. Oo. Yun. At, yun ang masasabi ko dito. So, anyway, mga stories. So, tinignan ko yung mga comment section dito. Hindi. Ito sabi na dito, sa ako, ito sa netizen, may sense naman to. Ito. As a behavioral therapist. Behavioral therapist pala siya. Okay, so, mga stories ilalagay ko sa ilalagay dito. And as a behavioral therapist and also someone who considers myself a parent to neurodivergent children, I want to say this. There's nothing wrong if parents or guardians choose to go out with their child. In fact, I also advise parents to expose their child to the outside world. But always depending on the child's readiness and needs. Agree. To all netizens leaving negative comments, sana alamin at pag-aralan muna natin kung ano ang reason behind the situation before judging. Every child is different and not all behaviors are simply bad behavior. Many are part of the child's development journey. Mommy, you did nothing wrong.
and your child is not at fault. Maybe he just needs more time and support to develop skills that will help him manage better in public settings. Oh, yun nga yun. Yun nga yung ano. Siguro hindi nga sanay, pero dapat maging socialist din. Yan, And so, if he is attending therapies like ABA, OT, or others, it would be best to coordinate with his therapist for guidance on strategies you can use when going out. Let's choose understanding over judgment and support over criticism. Diba mga stories? So mga stories, so ito hindi lang apply dito sa kanila, no? Apply doon sa mga related doon sa mga isang mga anak na may autism. Okay? So hindi ko na-adjust doon kasi ako katulad yung, base sa nakikita ko na mga comments is nakakalungkot ako na may huhusga at huhusga. Kasi yan yung yun yung kasi yan social media yan wala tayong kontrolado doon di ba? Kaya ayun at dapat may tama naman yung sinabi niya dito. Ako din sa itong comment section, ito sa comment yung about sa behavioral therapist. Siguro kailangan niya harapin kasi if ever na siguro hindi siya socialized, dapat nga socialize yan. Maging socialized siya sa mga ibang tao. Pero okay lang yun, tama lang yun. Yung nga lang may chance na magiging yung nga lang, at katulad nito may traumatic experience pa naman ako may goodness nakakakaba naman yun. Oo. Ang sa akin lang is ganun talaga ang pagsubok natin. Okay? So, yun nga, liable na again, liable niya yan, bayaran, okay lang yun. Pero, wala naman tayo problema sa I know na mababayaran mo yung yung damages, nandun na tayo. Oo. Ang focus na lang tayo, ito yung bata. Kasi may kasi siya, autism. Kailangan natin ng therapist para dyan, para, alam mo yan, para maagapan yung ganitong sitwasyon o yung ang kanyang hindi ko masabi kung ano yun. Basta lang, kailangan ng therapist, wala namang problema, sa akin walang problema sa akin yan. Ang dapat yan is, siguro, hindi naman yung nagkulang dito Oo. Hindi naman nagkulang yung mga magulang. Yung nga lang, may mga talagang, may mga taong sa social media ay talagang mababacklash kayo dito sa So, again, nga pala Marky, yung mga papakita, iharang mo na lang. Huwag mo na i-play yung habang nasa kasi bata ayoko nga iharang mo yung mukha ng bata o hindi ko i-play yung Basta yan. Yan lang masasabi ko. At karating lang ko sa mga comment section, sabi niya dito, sabi niya, sino accountable? Yes, ako si din is, siyempre, yung magulang na. Yun layo ko naman yan diba? Hindi pwedeng, management ang babayad dyan. Hindi, ang sa akin lang is, babayari talaga. Nandiyan na tayo sabihin natin pero ang tutok natin yung mga may bata may autism. Mas mahalaga pa yun, okay? Move on na tayo doon sa pagbasag, okay? Ang focus na lang tayo is yung bata na may autism is for the awareness, okay? Yun lang ang masasabi ko din. Kalimutan na yung presyo, okay? Andun na tayo sa presyo. Ang tutok natin dito yung bata.
yung ang tututukan natin, yung awareness yun. Okay? Para natin maiwasan sa susunod para hindi mangyari in the near future. Yun lang yung sinasabi ko dito. So, yun. Uh, uh, ayun, sabi niya, ito, last na lang to mga stories. So, after that, tapos na tayo. Sabi niya dito, single ako, no kids. But my pamangkin is an awesome kid din. Pati isang exposure therapy, need yan. Madami siya, therapy per week. Pero bigla talaga minsan sila nagwawala. O, yun. Di ba? Need siya ilabas para masanay. Kaya nga, di ba? Need siya ilabas para masanay, para matuto. And I know, the parents should have been more careful. Pero sobrang biglaan sila mismo mag-act. Seconds lang. I hope we can all pause before commenting. Wala na. Yun na yun. Yun na yun ang comments yan. At yan ang wala nang sabi pa. Yun ang mga stories sa sana matuto tayo dito. No? Lalo kung mayroon tayong hindi lang parents, kung mayroon tayong pamangkin na ganito, alam natin ang susunod na kailangan magiging aware tayo sa paligid. Pero kailangan tama dito na sinabi niya na kailangan ma-expose yan na sa mga ibang tao. Paano kung paano yung pagtanda tapos wala siya exposure. Paano yan? Di ba? Baka hindi natin alam, baka napunta sa ibang tao, baka mangyari sa kanya. Wag naman sana, wag naman. Okay? So, yan lang mga stories nila masasabi ko dito sa mga para sa mga hindi makapanood, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel and click the notification button sa baba. Thank you, and have a great episode. Bye!